Talaga po, Tito. Pumpayag kayo na magtrabaho dito sa April. Tito Armani, maraming salamat po. Sige po, Tito. Bye-bye. Pahinga na po kayo. Bye. Daw. Narinig mo, Ate April. Oo nga. Pumapayag si Tito Armani na dito ka magtrabaho. Actually, gustong-gusto niya at natutuwa siya. Dahil may trabaho ka na, araw-araw pa tayo magkasama. Ay, ang bait-bait talaga ni Sir Armani. At least, meron tayong kakampi dito. O ba dun sa masungit na si Miss Betilda na yun? Bakit ka ba ganun tratuhin nun? Eh, di ba ang taas-taas ng posisyon mo dito sa publishing? Bakit ganun-ganun ka lang niya bastusin? Alam mo, ate, kasi may ano man lang nangyari. At feeling ko, may kinalaman siya doon. Kaya ganun na lang ko ainit yung dugo niya sa akin. Ah, buti na lang sinabi mo sa akin. Kaya siguro, ganun-ganun lang niya ako takot-takutin, no? Kasi alam niya na magkasangga tayo. Kaya ate, mag-iingat ka kay Miss Betilda, ha? Magkaiba sila ni Tito Armani. Lalo na, kailangan natin pag-ingatan yung pagkatao ko. Ako, siguradong gulo ang mangyayari kapag nalaman ni Miss Betilda na ako si... Alam ko. Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawin na ikakapahamak mo. Mag-iingat ako. Ano sa pa, ate? Alam ko mahirap. Mahirap para sa'yo. Pero, sana kahit tayong dalawa lang yung magkasama, Destiny Rose ang itawag mo sa akin. Ha? Okay, Jo. Destiny. Okay, Destiny. Tsaka, kailangan talaga nating mag-ingat dyan sa Miss Betilda na yan. Alam kong magkapatid sila ni Sir Armani, pero ang layo na ugali nila sa isa't isa eh. Ang bait ni Sir Armani, no? Sobra. Parang siya na yung tumayo bilang papa mo. Samantalang yung papa natin... Ay, ano ba yan? Pasensya ka na. Naku, dapat di ko na binibring up yung mga ganitong topic. Sorry. Ate April, ano ka ba? Okay lang yun. Isa pa, ama natin siya. Karugtong natin siya. Kaya walang problema doon natin. Di bale. Andito naman ako eh. Lahat ng pagkukulang ni Papa, itatry kong punuin. Ha? Salamat, Ate April.